Magandang umaga po sa inyong lahat, mga Amen, kapatid. amen, amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Ako'y naluluha sa mga testimony na napapakinggan ko kanina. Alam niyo po, kami ni Pastor may magkakilala since 1990. Mm. So 30 years na kaming magkaibigan. Amen. Ni Saguni-Guni, yung ibang anak niya ata, wala pa nun eh. Kaya tinatanong ko siya kanina kung ilan yung 30 plus na anak niya dito. Ang iba sa inyo ay wala pa rin noon dito. Matagal kami magkaibigan ni Pastor. Ngunit alam po ninyo, for the 30 years, si Pastor na natili sa gawain dito. Mm. And for all his life, Amen. Amen. ibinigay niya ang buhay niya sa inyo. Naunawaan niyo ibig ko sabihin, mga kapatid. Sana ganun din ako noon eh. Amen. Bago ako nag-resign noon, mga kapatid, 1995, nag-resign ako. Mm. Birthday ko, nag-preach si Pastor. After that, nag-resign ako. Hindi ko makayanan ng problema sa church noon. Of course, may part ako. Sinubukan kong lumapit sa ibang mga pastor. Tulungan ako. Pero talagang hirap. Purihin ng Panginoon. Nahati yung gawain. Napunta sa isang church, yung isa nagpatuloy. Nagpatuloy din yung isa. So, dalawang Baptist church ang naitayo sa Paniki nang dahil doon sa sinimulan nating gawain noon. Hindi ko inaangkin ngayon yun. Ngunit purihin ng Panginoon. After that, nahimik po ako. Ang pinakamasakit sa isang tao, yung he would be rejected. Walang natira akong kaibigan, kahit isa. Tahimik ako, mga kapatid. Nanalangin lang ako sa Panginoon. During those times, ang paborito kong verse, sa Psalms 37. Yung, pansamantala, hayaan nyo muna ako mag-testimony. Testimony mo na. Amen, amen. Dahil kay Pastor, no? Dahil sa sabbatical year niya at binibigyan natin ng anong tawag dito, parang testimonial para sa kanya. Amen. Sa Psalms 37, meron nakalagay dito eh. Maganda yung sinabi ng 37 ba yun sa Psalms? I have been young and now I'm old and I have not seen the righteous forsaken. Amen. Sa 25. Psalms 37, 25. 37, 25. Oo. The Psalms 37, 37, 20, 23, the steps of a good man. The steps of a good man, saan yun? 23. Psalms 37, 23? Yeah. 37, 23. Oo. Testimony muna ako, kapatid, ha? Sige. You have all the time. I have all the time. The steps of a good man are ordered by the Lord. Sabi dyan. Amen. And The steps of a good man. The word good man there at saka yung righteous that will not be forsaken are the same person. Amen. It refers to one.
pag ikaw isang mabuting tao at ikaw ay righteous sa harapan ng Panginoon, because of the Lord Jesus Christ, He will never forsake you. During those times, mga kapatid, ito yung aking pinanghawakan na verse. Amen. Amen. Good. Amen. Though he fall. Walang taong nag-comfort sa akin except this one. During those times, tahimik ako. I have so many foolishness in my life, mga kapatid. Nung nakabangon na ako ng kunti, financially, and other things in my life, ang unang-unang nilapitan ko, ang inyong pastor. 7 years ago. At birthday ko nung ako'y maging member dito, March 9, Amen. 2013. At napakabuti ng Panginoon. Walang ibang kumalinga sa akin after that, maliban ng church na ito. Salamat sa inyong Amen. pagmamahal, sa inyong openness, lalo na sa Amen. mag-asawang pastor. Suportahan natin ang ating pastor, mga kapatid. Pasensya na kayo, ha? Ako mababaw din ng emosyon ko sa tulad ng pastor niyo eh. Ng pastor natin. Pero gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, ini-imagine ko yung pagiging magkaibigan namin ng 30 years. Oo. At 30 years niyang ibig sabihin, 30 years siyang magkakilala kami at nandito pa rin siya. Ang punto dito ay ipinaglaban niyang gawain ito, mga kapatid. Nanindigan siya, nagsakripisyo siya. Nasaktan siya, mga kapatid. Ibig sabihin, may pagmamahal siya sa bawat isa sa atin. And willing to sacrifice for you, for each one of us. Hindi niya ipagpapalit ang church na ito kahit saan gawain, mga kapatid. Amen. Kaya, maganda na minsan pag-isipan natin, pag nasa bahay tayo, ano na ang nagawa ko sa gawain dito sa konsepsyon? Pag-isipan natin yun. Ano na ang naitulong ko kay pastor? Alam niyo, for that years na naging kaibigan ko siya, naririnig ko lamang ang ilang mga bagay sa kanya. Noong panahon na yun, nung panahon na yun, nasa gobyerno ako eh. Maganda ang aking posisyon ng mga panahon na yun. Naging malapit ako sa mga matataas na mga tao. Pero ang gawain ng Panginoon ay laging tumitibok sa puso ko. Kaya kung ako'y mag-abroad, hindi ko maatim na pabayaan ang aking pagkatawag ng Panginoon sa akin. Amen. Kaya niloob ng Diyos, makapagtayo tayo ng maliit na gawain. Amen. So, salamat. Nakatagpo ako ng church na magiging mother church ng ating gawain sa Saudi. Amen. At ngayon, nananatili yung gawain na yun. Amen.
Ipag-pray niyo po mga kapatid, nagbukas na muli ang Saudi Arabia with some certain conditions. Uh-huh. Amen. Starting September 23, actually nung September 15, nagbukas na ang international flights with some strictness. But ngayong September 23, mayroong mga conditions na ibinigay Oo. ang Saudi Embassy at Saudi government with coordination sa ating OWA, labor. So pag-pray ninyo mga kapatid, I am starting now, actually. Hindi alam ni Madam. Pero nag-communicate na ako sa, kanina tiningnan ko, nag-communicate na ako sa Al-Hoti, yung agency na aking pinagtatrabahuan sa Saudi Arabia. Pero I will try to work it out kung ano ang kalooban ng Panginoon. Hinihingi ko talaga kung anong kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. Sa September 23, mag-uumpisa yung medyo maganda ang mga conditions na binigay nila. So, ang unang-una daw ay ayusin ko muna yung visa. May exit re-entry kasi ako at saka mayroon akong flight ticket. So, I am capable of returning. Kaya lang yung exit re-entry ko parang nagpaso. So, madali lang. Ano daw, asikasuhin lang doon sa embassy. Pero, communicate muna ako sa email kung ano ang dapat gawin. And then after that, pag naayos na yon, yung exit re-entry ko, mag-communicate ako sa flight. After the flight, magpa-swab test ako. Yun ang isang condition. And within 48 hours before my flight, I must be proven COVID-free. And then, saka ako makakabalik. Pero pagdating doon sa Saudi Arabia, meron din kaming quarantine ulit. So, pag-pray ninyo mga kapatid, sinabi ko doon sa Al-Hoti kanina, sabi ko, pabalikin nyo ako. 3 reasons ko. Una sa lahat ka ako, para huwag ako maban. Kasi kung hindi ako makabalik, mababan ako for another 3 years. At ako ay hindi na makakabalik sa Saudi Arabia. Kasi ang retirable age sa Saudi Arabia, hanggang 58 years old lamang. Ang Saudi Aramco, hindi na kumukuha ng 55 above. 56 na ako ngayon. Maliban lang, I will be requested by a manager. Otherwise, pwede kang lumipat ng ibang company doon, pwede pa ang aking capability. So, yun ho mga kapatid, pag-pray ninyo, kasama nyo talaga ako sa panalangin. Amen. Amen. Pangalawa, dahil may gawain tayo doon. Amen. Gusto kong ma-prepare yung gawain doon sa papalit sa akin. Doon nagti-training kami ngayon, every Sunday evening. Oo. May training kami. Tama. Pagkatapos, pag Tuesday at saka Friday, meron akong gawain sa kanila, online. So, 3 times a week, baliktad yung araw ko. Kasi 12:00 ng madaling araw, ng hating gabi ang start ng service namin. Hanggang 3:00 ng umaga yun. Minsan di na ako nakakatulog. Oo. So, yun po, no? Kung loobin ng Panginoon. Pangatlo, dahil 90% ng aking personal belongings and other things ay nandoon pa. Hindi pa naiuwi. Yung mga damit ko dito, kaunti lang, mas maraming nandoon. Nandoon lahat. Marami pa akong gamit doon. Iniwan ko kasi kala ko makakabalik ako agad. Oo. Pag-pray niyo po mga batid kung Amen. anong kalooban ng Amen. Panginoon. We will. We'll do that. Kung makabalik tayo. Amen. Doon, nakahanda na ako dito mga batid. Pinag-pray ko sa Panginoon. Kung hindi ako makabalik, ihanda niya ako sa ministry dito. Amen. Good. Magti-tent making ako. Kung kalooban ng Panginoon. Pero I am praying. Sinabi ko na sa Panginoon, kung walang tatawag na church sa akin, ako'y
Mag-church planting. Amen. Sinabi ko na kay misis ko yan eh. Mag-church planting ako. Marami na akong prospect. Kung saan ako, ano. Amen. Yung aking fallback, mga kapatid, when we say fallback, yung aking pagkakakitaan, ay nagpo-post ako ng mga power tools ko na customize ko. Mag-uumpisa kasi ako ng aking furniture business. Amen. Oo. Kailangan yun. At yun ang aking gagawin. Hilig ko kasi ang mag-carpentry. At modesty aside, pulido kong gagawin. So, yun lamang, sinasabi ko sa inyo ang lahat ng ito. But I want to tell you that this church, your pastor, is a caring pastor and a caring church. Mahalin niyo po ang inyong pastor. Mahirap mawalan ng pastor. Ang Diyos ang nagkakaloob ng pastor eh. Amen. So kapag hindi ang Diyos nagkaloob ng pastor, kulang yon sa gawain ng Panginoon. Amen. Jeremiah chapter 3, di ba? Sabi ng ganun, I will give you pastors after my own heart. Sabi ng who shall give you knowledge, who shall feed you with knowledge and understanding. Amen. Sa Ephesians chapter 4, and God gave gifts the pastors, teachers during the early church, yun ang sinabi ni Apostol Pablo. Amen. And I believe it is until now, yun ang nais ng Panginoon. So ngayon mga kapatid, pansamantalang itatabi ko yung aking series of messages about eternal security. Pag-usapan natin ngayon ay attributable pa rin sa sabbatical year ni Pastor at sa kanyang karawan. Amen. Amen? Amen. Amen. Oh, Like that. handa natin ating mga puso. Yes. Haba naman ng aking testimony yun. Hirap kasi ang maiyak ka lagi eh. Pero alam nyo, maganda ang umiiyak eh. Oo. It releases some of your stress in life. It releases some of your burden. Amen. Amen. Tama. Huwag kayong mahiyang umiiyak. Kasama yan sa binigay ng Panginoon. Amen. We are created emotional beings as part of our Sa Biblia, ang mga tao ng Diyos umiiyak and they cry. Ang ating papag-aralan, mga kapatid, ay sa 2 Kings chapter 4. Amen. Nung sabihin ni Pastor na magsa-sabbatical year siya at binigyan ako ng slots, ito ay akin ang inihanda kagad. Amen. Amen? Buksan natin ang 2 chapter Kings, 2 Kings, chapter 4, Verse 8. verse 8. At basahin lamang natin, mga batid, hanggang verse 13. Hanggang katapusan yung ng chapters. Amen. Excuse me. Tumayo tayong lahat, please. Amen. Para ma-relax tayo ng konti. At sa respeto natin sa salita ng Diyos. Yes. 2 Kings chapter 4, 8 to 13. Basahin natin ang salit-salitan upang tayo ay mayroong participation. Chapter 8 po, chapter 4, verse 8. Basahin ko ang 8, kayo ang 9 hanggang sa 13, And it fell on a day that Elisha passed to Shunem, where was a great woman, and constrained him to eat bread. And so it was that as oft as he passed by, he turned in thither to eat bread. And she said unto her husband, Behold now, I perceive that this is a holy man of God, which passeth by us continually. Let us make a little chamber, I pray thee, on the wall, and let us set for him there a bed, and table, and a stool, and candlestick,
And it shall be when he cometh to us that he shall turn in thither. It fell on a day that he came thither, and he turned into the chamber and lay there. Verse 12, and he said to Gehazi, his servant, call this Shunammite. And when he had called her, she stood before him. Tayo po'y manalangin, Panginoon, maibigin sa lahat. Maraming pong salamat muli. Mabuksan namin ang iyong salita, hiniling namin ang inyong pagpapala, ang inyong pong pagkilos sa amin. Kayo po ang aming maging tagapagsalita, Panginoon. Gamitin po lamang ninyo ang inyong lingkod bilang tagapagsalita, ngunit kayo po, Panginoon, ang siyang may taas at malawalhati, Panginoon. Linisin po ninyo kami sa lahat ng aming kasalanan. Yes. Nang wala pang maging hadlang sa mga pagpapala ninyo Yes, Lord. at ang pagkilos ninyo sa aming mga buhay, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinamagatan po natin ang ating mensaheng The Great Woman, ang dakilang babae. Amen. Yun ang sinabi ho dito sa verse 8, no? That Elisha passed to Shunem, where was a great woman. Ang dakilang babae. Bakit kaya naging dakila ang babaeng ito? Yun ang mga papag-aralan natin. Why? Amen. Ngunit alam niyo po mga kapatid, napakagandang ikabit sa isang pangalan, no? Ngunit siya ay hindi pinangalanan dito, ngunit sinabi siya ay dakilang babae lamang. Mm-mm. Alam niyo, mga kapatid, ang pagiging dakila minsan ay nakikilala dahil sa isang katapangan, valiant action, di ba? May mga great accomplishment, kaya nakikilala ang isang tao. Yung bang hindi pa naranasan ng iba, ngunit nagawa niya, doon nakikilala minsan ang tao. Nagiging dakila siya. Ngunit prior to his being great, siya ay isang ordinaryong tao lamang. Sa history po, meron daw noong kapanahunan noon, mga 13th century, there was a battle between the Muslims and Christians in Jerusalem. At tatlong bansa ang nagsama-sama, ang Germany, ang France, at ang England. Nagtulong-tulong sila para labanan si Saladin upang mabawi muli ang Jerusalem by that time. Natalo ang Germany at nag-quit ang French. Nanatili si King Richard I during those times, mga kapatid. Hanggang natamaan siya at na-assassinate siya at namatay siya because of that wound. Ngunit napakatapang niya at siya ang pinangalan ng Lion-Hearted King. Yan ay nasa history. He was called the Lion-Hearted. What a great name for a great man. Amen. For the Holy Land to be taken back. Ang babaeng ito ay naging great woman. Under the inspiration of the Holy Spirit, the Bible was written and she was called a great woman. Sabi sa Proverbs 22, verse 1, pakibukas nga. Proverbs 22, verse 1. Yun. A good name. A good name is rather to be chosen than great riches and loving favor rather than silver and gold. Mga kapatid, napakaganda ang magkaroon ng pangalan. Amen. Amen? Anhin mo ang mga kayamanan, anhan mo ang mga pilak,
Kung sira naman ang iyong pangalan. Oh, good, good. Mabuti na yung maging simple lamang, ngunit may dakilang pangalan, mga kapatid. Bakit naging dakila ang babaeng ito? Mm. Gusto niyong masundan, mga kapatid? Amen? Amen, amen. Like that. Amen. Isa-isahin natin, mga kapatid. Unang-una, dahil sa kanyang charitable action. Oh, wow. I like that. Siya'y mapagbigay, siya'y charitable eh. Tingnan ninyo dito sa verse 1. In 2 Kings. Sasabi diyan, and it fell on that day. Noong araw na yon, si Elisha ay dumaan sa Shunem. Ang Shunem ho ay 11 kilometers lamang mula sa Jezreel at Megiddo. Malayong pinupuntahan. Ang Megiddo ho ay malapit yan sa kasalukuyang lugar ay namay sa may south ng Lebanon. Yan ay east of Galilee. Yan. Ngayon mga kapatid, for 11 kilometers or miles, paminsan-minsan dumadalaw si Elisha sa kanilang lugar. Right. Noong mga kapanahon na noon, mga kapatid, isang pribilehyo na madaanan sila ng tao ng Diyos. Wow. It is seldom for them to be visited by a man of God. Kaya para sa kanila, ito ay isang pambihira at opportunity sa kanilang bayan na dalawin ng isang banal na tao na lingkod ng Panginoon. Naalala ko ang isang kwento ho, mga kapatid, noong bago inanoint ng Panginoon si King Saul. Nawala yung kanilang alagang baka or asno. Right. At inutusan niya ng tatay niya, hanapin mo, sabi ng gano'n. At mayroong nakapagsabi sa kanya na mayroong seer. It was Prophet Samuel by that time. Tama. The seer. Sabi ng servant niya, mayroong seer doon, baka alam niya, matulungan niya tayo, puntahan natin. Ang sabi ni King Saul, wala tayong may bibigay. Sabi niya, nakakahiya naman. Meron pa dito, sabi ng meron pa tayong mga tinapay dito na pwede natin. Noon mga kapatid, listen to this. Pagka sila ay nakakatagpo ng tao ng Diyos, propeta ng Diyos, isang napakalaking gawain sa kanila na sila ay makagawa ng mabuti para sa tao ng Diyos. Wow. Galing. Sapagkat alam nila, ang presensya, ang kapangyarihan, ang lahat ng bagay na pagpapala ng Panginoon ay naroon sa tao ng Diyos. Wow. It was a great She was called a great woman because of his charitable acts to the men of God. Wow. Sabi niya dito, napapansin niya dumadaan. Itong propetang ito. Paminsan-minsan lang nadadalaw sila, ngunit narito ang tao ng Diyos. Sabi niya, inimbitahan niya. Prophet Elijah, halika kayo dito, kumain muna kayo. Uminom kayo ng tubig. Para sa kanya, isa ng napakagandang gawain yon, isa ng dakila yon para sa kanya. Wow. And so it was that as he passed by, he turned and tighter to eat bread. Wow. Good. Pinapakain niya. Pinamimirinda niya. Si Elijah. Amen. Tuwing mapapasyal doon sa kanila, ganun ang kanyang ginagawa. Amen. Alam niyo mga kapatid, listen to this. I would suggest that na pag medyo maayos na ang ating environment, sa bawat pamilya, imbitahan niyo ang mag-asawang pastor sa inyong mga bahay at pakainin ninyo. Iset niyo yun. Once a month, give him the opportunity to visit your family and eat and dine with you in your family. Wow. You bring a blessing to your family by feeding the pastor. Amen. Gawin niyo yun, mga kapatid.
Gawin natin yon. Hindi ho kalabisan. Budget kayo ng papakainin nyo yung ating pastor. Sa inyong bahay, imbitahan ninyo. It's nice to have the presence of the man of God in your house. Are you listening? May pagpapala ang Panginoon. Narito yung babae, tuntua siya. Sinabihan niyo yung kanyang asawa. Katunayan, sinabihan niyo yung kanyang asawa. Nung bandang huli, dahil babalik-balik siguro, hindi sinabi dito kung ilan, but sinabi ito as often. As open, tama. So tuwing makikita nila si Elisha, hindi nila alam kung saan nanunuluyan si Elisha kapag naroon siya sa Shunem, sa Shunem na yon. Kung kaya't sinabi niya sa kanyang asawa, gawa natin ng matitirahan itong man of God na ito. And she said unto her husband, behold, now I perceive. Dakila itong babaeng ito eh. Alam niya yung pangangailangan ng lingkod ng Diyos eh. Wow. I perceive. Sabi niya na ganun eh. Ano ba sa Tagalog yan? Aking natatalastas. Ang sabi niyan, di ba? I perceive that this is an holy man of God. Kaysa maunahan siya nung iba. Sabi niya, ako natatalastas ko, banal itong taong ito eh. Lingkod ito ng Diyos eh. Gawa natin siya ng kwarto dito. Amen. Amen? Alam niyo yung bahay doon sa Saudi Arabia. Actually, the traditions in the Middle East, ang mga bahay nila doon, rooftop. Rooftop yan. Simentado rin. Noong mga panahon na yon, made of clay at mayroong mga stable. At ang iba ay nilalagyan nila ng hagdan sa labas, papunta doon sa bubong. Yun ang ibig sabihin nito. So, sa tuwing madadaan sila, kahit hindi na sila kumatok, mayroon silang matutuluyan, makapagpapahinga sila. Kahit sinabi ng babaeng ito, sabi niya, let us make a little chamber, I pray thee, on the wall. On the word wall here has to do with the outside. Hanggang sa ngayon, kaugalian ho nila na mayroong tirahan sa labas. Ang katulong. Galing. At bisita. Meron silang hanggang ngayon. Kaya doon, hindi kasama sa loob ng bahay ang mga katulong. Nandoon, mayroon silang sarili nilang chamber, may sarili nilang kwarto, may sarili silang tirahan, may sarili silang lutuan minsan. Ganun no, sa Saudi Arabia. Naabutan ko, nakita ko pa yung ibang mga lumang bahay noon. Sa bubong noon, may paakyat na hagdanan. Tapos merong mga kwarto-kwarto doon. Pinapaupahan pa nga yung iba noon. Ngayon, yung mga moderno nasa labas ng gate, may sariling pintuan na sa labas. Yung tinirahan ko bago itong ating gawain doon, doon, meron. May sa labas talaga. So, hindi mo na iistorbuhin yung host, hindi na mo na iistorbuhin yung may-ari ng bahay. Ganun ang ginawa nitong, itong dakilang babaeng ito. Sinabi niya sa kanyang asawa, gawa natin ng matutulugan, yung holy man of God. At marahil nalaman na nung babae na ang schedule ng propeta, kung kaya, ang ginagawa nila, bago dumating yung propeta, inahanda nila yung tulugan at naglalagay na sila ng inumin, ng pagkain, upang pagdating ng propeta ng Diyos, matapos siyang mag-evangelize o mangaral sa village na yon, Amen. ay makapagpahibahin, may papapahingan siya. Napakaganda. Kaya si Dakila, alam niyo, kapatid, sa Biblia ay hindi ho kalabisan ang magbahagi para sa tao ng Diyos. Sa Galatians chapter 6, verse 6, kung inyong titingnan po doon, pakibukas, 6. he that is taught
of the Word of God Communicate. should communicate unto him that teach it in all good things. Amen. You know, the word communicate there is share. Amen. 4 na beses ginamit yan po, mga kapatid, na salitang communicate, which is to share. It all particularly sharing the blessings, sharing material things. And in the context, it is always attached to the servants of God. Siya na naturuan ng salita ng Diyos. Ito po. Must be willing to communicate. Kinakailangan matuto kang mag-share. Magbahagi. Partihan nyo. Amen. Alam niyo po, to make it more particular how to share, yun yung sinabi ko sa inyo, mga batid. Sa tuwing tayo'y maghahapunan, kakain, lagi nating isipin, ano kayang kinakain ni pastor ngayon at ang kanyang pamilya? Hindi ko kalabisan yun. Sapagkat naturuan tayo ng salita ng Diyos. Pinangangalagaan ng ating kaluluwa. Tingnan nyo ang Hebrews chapter 13. Verse 15 to 16. Malinaw dito, mga kapatid, in the context, hanggang 17. Kung titingnan ninyo dito sa Hebrews 13, by Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of lips, giving thanks to His name. So sabi na ganon, tayo ay patuloy na magpuri sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga bibig. Sabi diyan, tuloy-tuloy natin gawin yon, ang pagpapasalamat, verse 16. Ang sabi po riyan ay, but to do good and to communicate, the word communicate there is to share. Isang mabuting bagay at magbahagi. Forget not. Good. Huwag niyong kalimutan. Sapagkat yung ganong uring mga sakripisyo, God. ang Diyos ay natutuwa. God is well pleased. Amen. Okay yun. Purihin ang Panginoon. Umaawit tayo lahat-lahat. Kung wala ka namang dinudukot at binibigay sa Panginoon, hindi rin kumpleto eh. Sabi dito eh. For such sacrifices, so sacrifices yung ikay magpuri, ikay umawit. Ngunit, ang magbahagi ng mabuting bagay at mag-share, ang sabi na gano'n, to communicate, forget not. Are you listening? Amen. Huwag niyong kalimutan. Maging mabuti tayo. We must know how to be charitable people. Amen? Yes. Ang sabi dito, God is well pleased, natutuwa ang Panginoon. Wow. Buksan niyo ang Philippians chapter 4:14. Sabi ko sa inyo, ang konteksto, verse 17 muna, verse 17 of Hebrews 13. Anong susunod? Tingnan ninyo mga kapatid. Hebrews 13:17. Obey them that have the rule over you. See, in the context, isinunod. Matapos ka nagpasalamat, nagbigay, nagbahagi, natutuwa ang Panginoon. Ang sumunod dito ay obey them that have the rule over you. So in the context, mapapansin ninyo, kabahagi lagi sa sharing of material things ang lingkod ng Panginoon. Right. Oh. Nakita po ninyo? Diba? Tingnan Right. niyo Philippians chapter 4. Let's go now to Philippians chapter 4. 14. Ano sabi ni Apostol Pablo? Notwithstanding, you have well done. You did communicate with my affliction. Yung susunod. Tingnan niyo. Sa context. Sabi ni Apostol Pablo to, now ye Philippians know that I in the beginning, when I departed from Sinai, no, church, communicated with me as concerning giving and receiving, but you only. Meron dyan well-pleasing to God. Yeah. Saan ba yan? Nandyan yata, susunod eh. Di ba? See? But I have all and abound. I am full, having received of the things which
were sent from you, an odor of sweet smell, sacrifice acceptable, will pleasing to God. Nakuha niyo mga kapatid? Ang logic ng communication to share. Wala raw ibang nag-share kay Apostol Pablo maliban ng mga taga-Pilipos noong panahon na siya ay nasa kulungan. Wow. At sa kanilang sakripisyo, yun ay naging sweet smell, odor unto the Lord, well pleasing to God. Amen? Makikita nyo dito mga kapatid, tonto ang Panginoon dahil marunong silang magbahagi sa lingkod ng Diyos. Naging great woman yung Shunammite na yon is because she knows how to be charitable, sharing something to the man of God. Good. Isa pang communicate mga kapatid. Ito, chapter 6, verse 18. Timothy. 1 Timothy. Chapter 6, verse 18. 1 Timothy. 1 Timothy. That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Speaking of those who have the ability or rich people. Yung may mga pananalapi, inutusan ni Apostol Pablo si Timoteo, turuan sila na dapat matuto silang gumawa ng mabuti. Kailangan mayroon silang mayaman sa mabuting gawa. At handa silang mag-distribute. And the word again, willing to communicate means willing to share. Mga kapatid, dito pinapakita na sa gawain ng Panginoon, ang unang-unang dapat na nararapat lamang mga kapatid, na may nauunang maging mabuti at willing to share, ay yung mayroong mga kaya. Kung may kakanyanan ka rin lang naman, huwag kang maging madamot. Nakuha niyo mga kapatid? Amen. Right. Right. Hindi ka naman pipilitin kung wala eh. Ngunit, isa hong napakagandang pribilehyo na gawin ang mabuti at maging charitable sa paglilingkod sa Panginoon, i-share po natin. Lalo na sa tao ng Diyos. Amen? Right. Number 2. Tao tayo. Bakit naging nakila yung babae? Because of her caring attitude. Wow. Unang-una, may charitable action siya. O, balik tayo doon sa Isaiah, mga kapatid. Balikan natin Isaiah chapter 4. Isaiah 2 Kings, sorry. Lumilipad yung aking isip dahil ako'y puyat eh. Mamaya magpupuyat na naman tayo. 2 Kings, pakibukas nga. Yan. Yan. Saan na ba tayo? Madali lang tayo, mga kapatid. Hindi ako magpipreach ng mahaba. Pero maganda ho ito, mga kapatid. Yes. Nawa maging mga dakilang babae at naging dakilang lalaki tayo. Amen. Amen? Oo. Pag maalala tayo mga kapatid, hindi yung kalukuhang naalala sa atin, kundi yung ating mga bagay na nagawa natin sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen. Right. Ang sabi dyan, sa verse, tayo mga kapatid? Tingnan ninyo mga kapatid. Sa verse 13. 13. Ang sabi dito, pinatawag niya ngayon yung babae. And he said to Gehazi, sabi niya, papuntay mo nga yung babae dito. Sabi niya, and he said unto him, say now, unto her, behold, thou hast been careful for us. Wow. Sa dakilang babaeng ito dahil sa kanyang caring attitude. All this care. Sabi niya, inalagaan mo kami. Sabi niya eh. Oo. Thou hast been, sabi niya, thou hast been careful for us with all this care. Sabi niya ni Elisha. What do you want? Sabi niya, ano ba dapat gawin para sa iyo? Sabi sa kanya na gano'n. Alam nyo, dakila siya sapagkat she has a caring
attitude. Galing. Mapag-aruga siya. Alam nyo, isang karakteristik ng Diyos, God is gracious. And God cares for us. Amen? Kaya kung meron tayong ganung uring pag-uugali, mapag-aruga, we are just reflecting God's character in our life. Galatians 16. Ang sabi po, as we have, therefore, the opportunity. Amen. Galatians 6:10. Let us do good unto all men, especially to the household of faith. Right. Galatians 6:10. Right. Kapag may oportunidad tayo mga kapatid, gawin natin ang mga bagay na mabubuti. Sa lahat ng tao, let us do good unto all men. Ngunit may tinangir yan eh. Especially to the household of faith. Sa mga mananampalataya. Amen. Let us care for one another, mga kapatid. Amen? Amen. Sabihin nyo nga sa inyong kapatid, I care for you, kapatid. Oh, Oh. labas ang uso lang nga tayo. Labas gusto. Magmalasakitan tayo sa isa't isa. Alam nyo, habang nag-i-improve ang kabihasnan, nawawala yung caring for your neighbor eh. Oh, right. Nung una, kabilang bakod, pagkaluto nung isa, merong agad iaabot. Oo, Ha? totoo yun. Totoo Ah, yun. Ano ulam dahil mo? walang bakod. Tama. Di ba? Ay, kumare, anong ulam nyo? Ito, mayroon. Ay, ito. Pagtsagaan nyo na ito. Mare, kagabi, napansin ko. Gabing-gabi na hindi pa kayo natuto. Ano ba nangyari sa inyo? Noon, mayroong mga ganung kasi mga pag-ugali. Eh ngayon, ang tataas na ng mga bakod, wala nang pakialam kung ano. Minsan, mga kapatid, sa taas ng bakod, patay na yung kapitbahay, 3 araw na. Kung hindi Hindi mo pa pa alam. nangamoy, saka lang malalaman, patay na pala. Tama? O meron doon kaming karanasan doon, sa Kapanigi. Yung bahay na yun, ilang beses nang may bumili, may tumira, may ano. Kasi sabi nila, meron daw ano doon. Ang tawag doon, karma or what? May mga matanda na yata yung ano, namatay na sila. Kung hindi nila napansin, yung mga tricycle driver, kikita nila may mga langaw tapos mayroon nangangamoy. Saka lang nila nalaman, patay na yung 2 doon. Malapit lang doon sa amin. Siguro mga ilang taon na rin na nakaraan nun. Why? Sakot walang pakialaman mga neighbors ngayon. Taas ng bakod. Kapatid, alam niyo maganda yung minsan, nakaupo kayo palagi doon sa isang upuan eh. Alam niyo kung bakit? Pag nawawala ka ano kaya nangyari sa kay kapatid? Bakit wala siya? Tama? Tama. Oo. Si nanay, na birthday celebrator natin ngayon eh. Oo. Pag hindi ko nakita yan dyan, nagtatanong ako, ano kaya nangyari kay Lalo pat hindi mo siya makakalimutan sapagkat siya ang kanyang greetings dito ay holy kiss eh. Oo. Totoo. Totoo yun. Totoo yun. Totoo yun. Napakasarap na may nag-aaruga ng ganyan. Ako'y naiiyak nung siya ay naririto. She's already 92 years old. Amen. Alam niyo yung nanay ko, 86 eh. Sa ngayon, nandiyan siya sa Quezon City. Hindi ko madalaw, gawa nga ng COVID eh. Pero alam niyo, hanga ako sa kay nanay dito at dahil yung mother ko ay mayroong Alzheimer's disease. Sabi niya sa misis ko, ikaw yung kaklase ng anak ko, no? Sabi niya.
Hindi po, ako si ano. Sabi niya, ay, kumusta ka na? After 10 minutes, nakalimutan na naman niya. Ikaw yung ano eh. Ikaw yung... Ako nga, tinatanong ko kung sino ako, hindi niya ako kilala eh. Ako yung awa sa nanay ko. Napakapalad ho ng church na ito. Mayroong mga senior citizens na tapat na naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo ba na sabi ng Bible, the husband of the widows is the father above. Good. Mapalad ang church na mayroong nag-aalaga at nag-aaruga sa mga widows dito. Ang Diyos ang mag-added value and blessing to this church. Hallelujah. Amen. Amen. Kaya't kung kayo ay mayroong mga ina na inalaga ang widows na, purihin ng Panginoon. Amen. Alam niyo kung bakit? Ang Diyos ang nakabantay sa kanila eh. Lalo pat mga mananampalataya sila. Amen. Good. Nasa Timoteo yan, mga Love kapatid. it. Read it in 1 Timothy. And you will see, there are different widows there. Binigyan ng ano ang... Kaya nga sa Acts chapter 6, yung mga widows ay naging kadahilanan ng unang-unang problema sa church eh. Dahil sinong mag-aalaga? Yung mga Grecian ba o yung mga Hebrew ay sinong mag-aalaga sa kanila? Kaya si apostol, yung mga apostol ay nagtalaga ng mag-aalaga sa kanila. And we appreciate na mayroong mga tapat na widows sa church na ito. You know what? Listen to this. Pag ang mga widows na ito ay nag-pray sa Panginoon, pinapakinggan sila ng Panginoon. Right. Amen. Totoo yan. At napakasarap na sabihin sa kanila minsan ang kabigatan ng puso natin. Sapagkat pag sila'y nanalangin sa Panginoon, agad-agad, sasagot ang Panginoon. Tama. Naging dakila ang babaeng ito sapagkat siya may caring attitude. He cares. Tingnan po ninyo sa Romans 15 verse 14, please. And I myself am also persuaded of you, my brethren, that you also are full of goodness, filled with all knowledge and able to admonish one another. Sinabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ako'y persuaded na kayo ay may punong-puno ng kabutihan. Filled with all knowledge. Alam niyo mga batid, ang kabutihan ay dapat nalalaman natin na nasa tamang kabutihan lamang. Filled with all knowledge, ang sabi ng Apostol Pablo. Ang mga mananampalataya, mga kapatid, makukuha natin ang mga kalamang ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yeah. Kaya pag kulang ang kaalaman sa salita ng Diyos, huwag mong expect na magiging mabuti ka. Only the Word of God will transform a person, will make him good in his life. Right. Then he will begin to be caring for others. Amen. 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 That's true. She was a great woman because she cares. She perceived that this man is a holy man. Siguro, mga kapatid, para sa aking pagmumuni-muni po tungkol sa buhay nung ano ito, dito lamang siya binanggit eh. Naging dakila siya sapagkat nakita niya ito'y banal na tao. Isang pribilehiyo sa kanya na naroon na mag-care for a holy man of God. Amen. At higit sa lahat marahil, kapag nagpapahinga si Elisha o kaya may pagkakataon si Elisha nakapangangaral sa kanila ng sarilinan na pangangaral. And because of her knowledge, she cares for the man of God. Amen. Philippians chapter 2, mga kapatid, kung bubuksan natin sa Philippians chapter 2, verse 1 to 4, tingnan niyo po, please. If there be any consolation in Christ, if any comfort of love, if any
Fellowship the Spirit, if any bowels and mercies. You know, bowels, here refers to our compassions. Kung mayroong pagmamalasakitan. Verse 2, fulfill ye my you that you be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Verse 3, let nothing be done through strife or biglow, but in lowliness of mind, let each other esteem better than themselves. Verse 4, look not every man of his own things, but every man also of the things of others. Alam nyo, ang pagmamalasakit ay hindi yung dahil mayroon tayong ninanais. Ang pagmamalasakit ay yung pagtingin na ang ibang tao ay mas mahalaga sa iyo. Right. Kung ang bawat isa sa atin sasabihin lamang, si kapatid ay napakahalagang tao niyan. Hindi na ako. Wala na ako. Kung iba ang bawat isa ay magmalasakit lamang, pahalagahan ng bawat isa, lahat tayo ay magiging mahalaga. Amen? Amen. Amen? Right. Alam niyo, kapatid, yan ay naramdaman ko sa church nito. Ang layo namin, paniki pa kami. Ang dami kong churches na pinuntahan para mag-affiliate ako. Pero iba ho ang pagmamalasakit. Pag-care ng pastor dito. She was a great woman because of a caring attitude. Wow. Good. Let's care for one another, mga kapatid. Amen. 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 Sabi ni Prophet Elijah sa kanya, napaka-ano ninyo sa amin. And number 3, she was great because of his cordial attention. Wow. Napaka-cordial niya, mga kapatid. Tingnan niyo ang sagot niya. Nung pinatawag siya sa verse 13, tingnan niyo, mga kapatid. And he said unto him, say now unto her, behold, thou hast been careful for us with all this care. What is to be done for thee? Wouldest thou be spoken to the king or to the captain of hosts? And she answered, I will dwell among mine people. Wow. Dito po, mga kapatid, listen. Ang babaeng ito ay hindi niya inisip kung ano yung magiging reward niya. Pero sabi ni Elijah sa kanya, gusto mo pang makaharap ang hari? Or, kasi kapag ikay na-attach, sa mga dakila, parang dakila ka na rin eh. Ito yun. O, sa kasalukuyan ngayon eh. Marami tayong mga kaibigan pastor talagang nagsusumiksik na maging kasama ng mga opisyalis. Kaya ako sawa na ako doon. Nakaranas na ako na gano'n eh. Umupo na ako kasama ng presidente. Hindi nga lang ako presidente. Pero at least naupuan ko yung inupuan ng presidente. Nakasalo kong kumain. Nakasama ako ng mga generals. Matataas ng mga opisyalis. Pareho lang kaming kinakain yan, mga kapatid. Ang pinag-uusapan dyan, minsan pareho lang na pinag-uusapan. Katunayan, minsan nag-uusap-usap sila, speaker, siya. Pinag-uusapan nila doon. Yung mga green tea, yun. Yung how to stay young, yun ang mga pinag-uusapan nila. Alam nila, malalaos din sila. Sabi ni Elijah, gusto mo bang makaharap ang hari? Or gusto mo bang makausap yung captain of the hosts? Alam nyo, pag kayo nakasama ng mga minsan somewhat you feel secured. Diba? Diba? Ako, si Speaker Demesia, pagka pauwi na siya, kita niya ako, talika dito. Upo ako doon sa tabi niya. Sa EDSA noon, pagka may tagahawi boy siya eh. Wow. Kahit anong traffic dyan, 15 minutes lang yan, mula sa Congress hanggang bahay niya, sa Forbes. Dahil may hawi boys eh. Sabi ni Speaker, saan ka bababa? Nung una, bumababa ako sa EDSA, nagalit yung chief security niya sa akin.
Sabi niya, security risk ka kay speaker. Sabi niya na gano'n. Sasabihin ko kay speaker, huwag ka na sasakay. Sabi niya na gano'n. Yung mama naman, napaka-gracious sa akin. Kahit saan ako, ibinababa ako. Nung bandang huli, sabi ko, speaker, sabi nung chief security niyo, security risk ako sa'yo. Doon na lang ako sa bahay mo, bababa. O sige, ikaw bahala. Alam niyo, kapatid, listen. This woman was very cordial. Alam niya kung saan niya ilulugar yung kanyang sarili. Amen. Dakila siya. Hindi siya naghahanap ng promotion. Kontento siya sa kanyang buhay. I live, at sabi na ganon, I dwell among my own. Siguro napakaganda niyang kapitbahay. Amen. Kontento na siya. Amen. I dwell among my people. Sabi niya na ganon. Masaya na siya sa kanyang kalagayan. Dakila siya. Simple lamang. First Thessalonians chapter 5, verse 15, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, listen. See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Amen. Amen. You know, ang pagiging cordial ay mapiging mapayapa ka tungo sa bawat isa. Pag isa ka mananampalataya, palaaway ka, nakakahiya eh. Amen? Bakit hindi kayo Minsan alam niyo, pinakamalayong ma-reach natin sa ating pananampalataya, yung kapitbahay. Good. Hindi ba? Right. Mahirap pintisan yung kapitbahay eh. Bakit? Kasi alam niya, kilala ka eh. Maging mabuti tayo, mga kapatid, ng mga anak ng Diyos. Yes. Yes. Amen. Sa Hebrews 13:17, balikan natin yun, mga kapatid. Higit sa lahat, mga kapatid. Sabi niya, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch over your souls. As they must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Doon sa 1 Thessalonians, chapter 4 ba yun o chapter 5? Be at peace among yourselves. Be at peace. Di ba? 1 Thessalonians chapter 5 nga. 5:15. Yan. Pero doon yung sa pastor. Ang sabi diyan, saan ba 'yon? Tulungan niyo nga ako. 12, 13. Verse 12. Verse 12, 13. 12, 13. Tingnan natin. Sige, please. Pakibasa nga. Yan. Ayun. And to esteem them very highly in love for their work's sake and be at peace among yourselves. Kapatid, kanina tinitestimony ni Sister Dal na, sino ba yun kanina? Testimony si Sister Dalia. Ang sabi kanina ay parang yung mga unang nakasama. Yung bang parang madali lang suwagin ng pastor? Pakahirap nun. Kumusta na kayang buhay nila ngayon? But I would like to say this. Sa Hebrews 13 at saka ito, i-prenis ito last time ni Brother Paul. Be at peace. Sa church na ito, mga kapatid, kung meron man na unang-unang dapat maging cordial tayo sa manggagawa ng Panginoon. Alam niyo, kapatid, listen to this. Napakahirap yung ikay nakaupo riyan. Tapos masama loob mo sa pastor. Hindi ka mapiging mapayapa eh. Tama? Maski anong mo, hindi ka mapapakali kasi ang isip mo, ako pinatatamaan ni pastor eh. Tama? O totoo yun. Be at peace among yourselves. Ang sabi niya nun,
hayaan yung gawin ito na mayroong willingness para ito hindi profitable kasi kung kayo ay hindi maayos ang relasyon sa manggagawa ng Panginoon. Naging dakila yung babaeng ito sapagkat naging cordial siya sa tao ng Diyos, mga kapatid. Kontento na siya, hindi siya ano. Kaya nga, nung sinabi ni Gehazi, wala siyang anak, sabi ng ganon. Kasi walang hiningi yung babae. Di bumaba. Tama. Sabi ni Elisha kay Gehazi, ano bang pwede natin gawin doon sa babae? Ay, magaling naman ito na servant. Kagad, nag-background investigation si Gehazi. Inalam niya kagad kung sino yung babae ito. Tungkol sa kanya. Kagad-agad, alam niya yung sagot. Walang anak yung babae. O tawagin mo siya uli. Sabi na ganon. Sabi ni Elisha sa kanya, sa takdang panahon, meron kang kakargahing bata. Tama. Sabi ng babae sa kanya, huwag niyo naman akong binibiro, sabi niya. Amen. Huwag niyo naman akong binibiro. Right. O sabi ni Elisha, hindi magkakaroon ka ng anak. Nagkaroon siya ng anak. Tatlong bagay ho, ang resulta kung bakit, dahil sa pagiging dakila ng babaeng ito. Isa-isa natin. She was prospered with a child. Amen. Alam niyo, noong mga panahon noon, kapag ikay hindi nagkaanak, para bagang ang pagpapala ng Panginoon ay wala sa iyo, sapagkat ang Diyos ang nagbubukas ng sinapupunan, sabi sa Biblia. At pinagpapala, kaya nga kung malala ninyo, si Hana, yung anak, yung nanay ni Samuel, di ba? Talagang nag-ayuno, nanangis. Bigyan mo ako ng anak at ibibigay ko siya sa iyo, Panginoon. Pinagpala siya ng anak. Hindi niya hiningi yun. Right. Nakita ng Panginoon ang kanyang pangangailangan. Gusto niyo maging dakila, mga kapatid? Gusto niyo pagpalain ng Panginoon? Gayahin natin itong dakilang babaeng ito. Pinagpala siya ng anak. Nung mamatay yung anak niya dahil nagkaroon ng hindi natin alam, hindi sinabi, kundi sumakit lamang yung ulo pagkatapos si kinamatay. Sinabi niya doon sa sinabi niya doon sa asawa niya, pupunta ako sa propeta ng Diyos. Sabi niya, bakit ka pupunta? Hindi naman okasyon ng pagsamba ngayon. Ano sabi niya? Kailangan O sige. Malayo pa man din, nakita na ni Elisha. Nagpatira pa agad siya, sabi niya. Pinipigilan siya ni Gehazi. Ang sabi niya, huwag mo siyang pigilan. Sapagkat ang kanyang ay galing sa kanyang puso, siya ay nahihirapan. You know what? She was protected. Kasama ang kanyang anak. Binangon ng Panginoon ang kanyang anak. Namatay na Ngunit binangon ng Panginoon. Kung bubuksan niyo sa chapter 8, mayroong continuation doon Pero I would like to say this. Pinagpala ang babaeng ito, itong dakilang babaeng ito. Binigay ng Panginoon ang kanyang mga pangangailangan. Mayroong crisis sa chapter 8, mayroong crisis doon. Sinabihan siya ni Propeta Elisha, umalis ka muna sapagkat magkakaroon ng famine sa lugar na ito. Pumunta siya sa Philistines. And after 7 years, bumalik siya. Nasa verse 6. Ano ang ginawa? And when the king asked the woman, she told him, so the king appointed unto her certain officers, saying, restore all that was hers. Ibinigay ng Panginoon sa pamagitan ng hari. Tinatanong kasi ng hari, siya ba yung babaeng Yan ba yung tinutukoy ninyo, yung babaeng na binangon ni Elisha yung kanyang anak mula sa mga patay? Oo, siya nga yun. Sapagkat after 7 years, bumalik siya, nawala na yung kanyang ari-arian dahil sa famine.
Pero nung dahil sa Dakira, nakilala siya ni Elisha, ibinalik ng Panginoon ang lahat ng kanyang pangangailangan. Kapatid, ang mensahe natin ngayon ay napakasimple. Ang pagiging dakilang babae. Dakilang lalaki. For 3 reasons, naging dakilang babae ito. Number 1, because she was charitable. His or her charitable action. Because of her caring attitude and because of his cordial attention. Harinawa, dumating sa buhay natin, mga kapatid. Marapit ang birthday ng pastor natin. Isip tayo. Alam nyo, nag-raise tayo para gift natin kay pastor. Sinabi ko sa Yanbo Church, mabuti na lamang, mayroon akong isang kaibigan doon, na siyang nagsusupervise din ng gawain natin, sinigundahan niya ako. Yung kanilang pastor daw diyan sa, sang pastor, si Pastor Santiago? Nueva Ecija. Nueva Ecija. Nueva Ecija. Doon sa maraming sibuyas. Rizal. Sa Rizal. Ibinilhan nila ng sasakyan yung pastor nila. At pangalawang bisis na nilang binilhan. Kasi yung una, pagkatapos sa pangalawa, ibininta nila yung 5 taong sasakyan at dinown payment nila sa pangalawa. So yung pangalawang sasakyan ni pastor ngayon, in a sense, binigay pa rin ng church. Inaalala ko yung sasakyan ni pastor, medyo ano na eh. Kung 7 taon ko na siyang kilala, 7 taon ko na rin nakikita yung sasakyan niya. Di ba? 7 taon na ako member dito eh. 7 taon ko na rin nakikita yung sasakyan niya. Marami ang diferensya yan. Wala na siyang ginagawa niya, mag-maintenance na lang eh. Magre-rest tayo for the maintenance. So sinasuggest ko sa kanya dito, mga kapatid. Ibinta nyo na yan. Yung kabintahan niyan, i-down payment nyo. Maraming free ngayon eh. Free down payment eh. Para magkaroon siya ng bagong sasakyan. O i-down payment natin niya, di kaunti na lang babayaran niya. Ay niya, hindi, atin pala. Tayo ang babayad. O, monthly, magbayad tayo para sa kanya, hindi yung kalabisan yun. Ito suggestion ko lang. Pero kung gagawin natin, that is excellent. We will become great men and women of God. Hindi imposible yun, mga kapatid. Pwede natin gawin yun. Ako, tapos ko na yung aking sasakyan eh. Natapos ko last year. Hindi ko man namalayan, tapos na pala ako. Hindi ko man alam na tapos na pala ako. Madali lang. Madali lang i-program yan, mga kapatid. Bawat isa sa atin ay mayroong ganong aim. Pag yung pastor natin, pumarada dyan sa mga bibisitahan niya, mga executive, o mga riyan, mga kapatid, hindi pa huhuli. Tinignan ko yung hood o yung sa harapan ng pastor, punong-puno na ng kulugo. Hawakan nyo ng puro bukol-bukol na. Ibig sabihin nun, may kalawang na yun sa pag binangmong yan ng talsikan lahat yun. Kapatid, hindi ho kalabisan. Gayahin natin itong babaeng ito. Sa kanya, bahay yung binigay niya sa kanyang propeta eh. Di ba? Isip tayo, mga kapatid. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Nung ako'y naging membro ho dito, kasama yung misis ko, walang-wala ho ako. Umiiyak ako sa Panginoon. Pero nung kasama ko na siya, pinagpala ako ng Panginoon, mga kapatid. Are you listening? Pinagpala tayo ng Panginoon.
Yuko natin ang mga ulo, mga kapatid. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan po ninyo sa amin. Napakabuti niyo sa amin, Panginoon, at di mo kami pinabayaan. Naway matularan namin ang dakilang babae, Panginoon. Napakasimple ng kanyang ginawa. Ngunit gumawa siya ng mga dakilang bagay para sa inyong lingkod, para sa ministry. Hindi siya humingi ng kapalit, Panginoon. Ngunit ibinigay mo ang lahat ng pangangailangan niya. Turuan mo po kami, Panginoon, na magkaroon ng ganong uri ng pag-uugali. Salamat, Panginoon, sa aming pastor, pinapanalangin namin. Kayo magpapala sa kanya at punuan niyo pa, Panginoon. Ang lahat ng kanyang pangangailangan, Panginoon. Nakikita po ninyo ito, Diyos. Salamat sa kanyang buong pusong paglilingkod, sakripisyo sa church na ito. Kaya tinihiling ko, Panginoon, tulungan mo rin kami na samahan siya sa sakripisyong ito. Samahan, ibigay ang aming mga buhay, hanggang makita namin ang iyong kalulatian, Panginoon. Napakadakila kayo sa amin, Panginoon. Salamat po sa lahat ng bagay na ginawa mo sa amin. At sa bawat isa. Habang nakayuko at nakapikit ang ating mga mata, mga kapatid. Bago ko ibigay kay Pastor ang mikropono, isip tayo, mga kapatid. Ano na ba nagawa natin sa church na ito? At higit sa lahat, ano na ang nagawa natin sa lingkod ng Panginoon? Gawin natin ating bahagi, mga kapatid. Wala akong magmamalasakit sa gawain ito, at lalo na sa ating pastor, maliban tayo. Isang pribilehiyo na mayroong tayong katulad niya na naglilingkod para sa atin. Pastor, please. Tumayo tayong lahat. Ito yung manalangin. If the Lord had spoken to your heart, God will lay something in your heart. Ask God, Lord, napakabuti mo sa aking buhay. Napakabuti niyo sa aming buhay, magpamilya. I-laid mo sa puso ko kung ano ang magawa ko para sa iyong lingkod. It must be God's leading. If the Lord had spoken to your heart, narinig niyo po yung mensahe, nandito po yung altar, you just come and pray. Ask God, Lord, ano ang magagawa ko para sa lingkod mo na ginamit mo para sa buhay ko? Napakabuti mo sa buhay ko. Napakabuti mo sa pamilya ko. At mahalaga ang time na ito. Can you lay down something in my heart na yun ang magagawa ko at yun ang gagawin ko para sa lingkod mo na ibinigay sa akin, na ibinigay sa amin. Ang taong ginamit mo para ang buhay namin madala sa iyo. And our life become a promising life. Life that anticipate and experience
progress and prosperity. Nandyan yung kanyang panalangin, nandyan yung kanyang malasakit. Ililay down ni Lord sa inyo, ilalagay ni Lord sa puso niyo. Sigurado yun. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa mensahe. It was a special one. Elaborated sa amin kung ano. Salamat sa inyong banal na Espiritu na kumikilos. Higit sa kaalaman ng tao, kundi Panginoon, mas lalo na ito ay nangungusap sa aming mga puso. Patuloy naming hinihiling ang inyong paggamit sa amin. Salamat sa aming tagapagsalita na ginamit mo, na lalo pang maipaliwanag sa amin ang kahalagahan ng lingkod ng Diyos. Lalo pa naming napapalalim ang aming pagkaintindi nang sinabi mong magbibigay ako sa inyo ng pastor mula sa aking puso. It was really the response of that woman that make us so realize that your man was so important. And it create and produces blessing on our part. Salamat po, Diyos, na ito ay pinaintindi nyo, pinakita ninyo. And we believe that by the message today, lalo pa naming mapag-igi ang aming relasyon at ang aming pagmamahal sa inyo, sa inyong lingkod, sa inyong mga salita, at sa inyong mga anak. Salamat po ngayong time na ito. We give you all the glory and all the honor and praise you, Lord. Really believe that this message prepared us so much for the event that we are anticipating sa sunod na linggo. Maraming salamat, O Diyos. Pagpalain niyo kaming lahat at maluwalhati kayo. Ito ay aming dalangin in Jesus' name. And all the people say, Amen. Amen.